Ang katanungan ko, Mr. Soriano, tungkol sa binanggit na ipiniliwanag ng dalawang yung tauhan na ang sabi nila, ang Diyos daw ang naglalang. Katunayan, ang isang katunayan nila ito, si Darwin. Na sinabi ni Darwin, dahil evolution, at sabi, ang ikinumbas nila kay Darwin, bakit kaya daw yung unggoy sa Manila so hindi pa nagiging tao? So lumalabas, ang sabi ni Darwin, from ape to man, or from monkey to man. Ngayon, isa naman, wala raw ibang nagbibigay ng hinga o paghinga sa tao at sa lahat ng bagay, kundi ang Diyos din. Ngayon, iisahin ko lang yung tanong. Ngayon, ang tanong mo, bibitaw kaya silang dalawa sa kanilang paniwala kung malaman nila o pag ni-review nila na mali ang intindi nila kay Darwin tungkol sa evolution and creation. Ang pangalawa naman, kung malaman mo na sa medisina pinapatunayan na walang ibang nagdadala ng paghinga sa tao kundi ang air bubble na nilalaman ng red corpuscle at pwede yan i-eksperimento. Ano po ang ibig sabihin? Ang tanong ko bibitaw ba sila sa kanilang, kasi ayoko namang sabihin, aaminin ba nilang nagkamali? Ay sabi ko, bibitaw ba sila? Ano ba ang termino nila? Pag hindi kasi, wala kasi kanina eh. Okay, ang tema po kasi. Yung paghinga kanyo. Hindi, ang una, katunayan na nilalang ng Diyos ang tao ay Darwin. Okay na po yun. Yung sinasabi yung pangalawa na pag... Ang nagbibigay doon ng paghinga sa tao at sa lahat ng bagay, Diyos o Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin nun, kung wala Espiritu ng Diyos o hindi ka bibigyan ng paghinga ng Diyos, hindi ka mabubuhay. Oh, sasama na ako sa kanila. Dahil paniniwala ko rin yun eh. Oh, wala akong problema doon, Mr. Soriano, kung sasama kayo. Ang tanong, bibitaw kaya sila? Oh, sasama na akong bumitaw. Pag may makakapagpatunay sa akin ng iba sa nakasulat sa Biblia. Okay. Sasama akong bumitaw sa kanila. Okay. I will go with them. I will go to hell with them. O, sige po. Ganito kasi. Sabi sa Biblia, dahil sa Kanya, dahil sa Diyos, meron tayong pagkatao. At tayo nabubuhay, tayo humihinga, at meron tayong pagkatao. Yun ang sabi sa Biblia, and I will not deny that. Kahit wala ako nung sabihin nila yon, tinatanggap ko yon. Kaya sabi nyo, ang nagpapahinga sa tao, yung air bubbles ng red blood corpuscles. Ano? Sabi nyo yon. That is not even scientific. Will you please explain, Mr. Soriano, explain what science says or medical science says about the air bubbles and it is not scientific? Unang-una sa inyo nang galing yun, na ang nagpapahinga sa tao, yung air bubbles na dala-dala ng red blood corpuscles. Ang totoo, without the iron in the red blood corpuscles, hindi ka rin makakahinga. It is the iron in the red blood corpuscles that attract oxygen. So that the process of oxidation can take place in the whole body. Pero kung pag-uusap paghinga, ang nagpapahinga ang Diyos. Bakit? May red blood corpuscles, ha? May lungs, wala namang espiritu na sa Diyos nang gagaling. Sinong tao hihinga? Lahat naman ng patay ay may red blood corpuscles. Isipin niyo. Mr. Soriano, alin doon ang sagot? Ito ang sagot ko. Sandali mo na, ako muna. Akala ko pinakasagot niya ako. Alin doon ang sagot sa sinabi nyo
nakatunayan na nagbibigay ng paghinga ang tao ay air bubble at dinagdagan nyo lang na kailangan din ng iron to attract the air? O Diyos ang nagpapahinga? Ito, ang mayroong kagagawan para ang tao'y huminga ay ang Diyos. Ngayon, yung paghinga na tinutukoy, actually, ang paghinga yung nagtitake place from the nostrils to the lungs, to the air sac in the lungs. Actually, yun ang talagang tinutukoy na paghinga Breathing, tawag sa English. Yung sinasabi nyo sa red blood corpuscles, hindi na paghinga yun That is the distribution of oxygen for the process of oxidation to take place inside the body. Actually, hindi na paghinga yun Ang paghinga is from the nostrils to the air sacs of the lungs. Kung yun nasasabihin nyo, yung paghinga. Ngayon, sino nagbibigay ng ang tao makahinga? Hindi kasi mabubuhay ang laman and it will not do its processes kung walang espiritu. The spirit that gives life. How about life? What is life? Who is the giver of life? Walang libro kayo ng siyensyang maipapakita sa akin na nagpapaliwanag kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Lahat ng libro ng siyensya, lahat ko. Tawagin nyo lahat ng siyentipiko, tutulak ko. Wala silang maipakikita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala. Are you asking a question to me, No, Mr. Soriano, or to the audience? I dare you. Dinidare ko kayo. Wala kayong maililitaw na libro ng siyensya na nagpapakita kung sino nagbibigay ng buhay. Wala niyan. Wala niyan. Okay, I will Ako meron sa Biblia. Sabi sa Biblia, sa 63 ng 1, ang Espiritu ang bumubuhay. Sabi sa Biblia. Yun ang wala sa siyensya Okay, I will answer. Pero nakalimutan na natin yung tanong ko. Ngayon, dahil sa audience din ako, I consider myself as an audience, I will give an answer to your question, Mr. Soriano. When you read the book about the DNA says it is the building blocks of life. So, kakontra yan ang sinasabi. Palagay ko, nagkakamali kayo. The building blocks of life is the atom. Okay. Dadagdagan ko kayo, Mr. Senado. Sige. Okay, yan. Lumalabas ito, nagbibigay lang tayo kung ano-ano ang ating mga tinatawag. Okay. Hindi naman masama This is yun. atom to me. Pag pinag-usapan natin ang atomo, there is no more such thing as living or non-living, organic or non-organic, dead or alive, patay o buhay. When I speak of atom, because all things, living, non-living, patay, buhay, organic or non-organic, composed of a moving or living atom. Tama yun. Wala tayong usapan doon. Therefore, you are admitting that the real building block of life is the atom. Not the DNA. Kasi, inaamin nyo non-living or living, organic or inorganic, lahat ng yan, actually, the building block of the whole universe is the atom. Where is the DNA without the atom? I don't know. Where will you get this DNA without the atom? But Mr. Soriano, if God only add that word to all his messengers in the Bible, maybe I don't need What word do you mean? What word do you mean? atom. The atom? Nasa Biblia yung atom. Nasa Biblia. Wala sa Biblia Shall we read it, Mr. Ay, Soriano? nasa Biblia wala yan. O ngayon, ganito yan. Gusto mo, babasahin ko. Kaya lang, huwag mong hihintayin sa akin yung salitang atom. Ano? Parang ganito. Magbabasa ako ng Pilipinas. Pero hindi nakasulat sa Biblia, Pilipinas.
Dahil yung salitang Pilipinas, nung maimbento o nung mailagay, 1543. 2 years after the discovery of the Philippines in 1521, the Philippines was named Philippines after the name of King Philip II of Spain. Kaya yung salitang Pilipinas, wala sa Biblia yon. Wala. Pero sa Biblia may sinasabi, mga pulo sa silangan, mga pulo ng dagat. Ano ang Pilipinas? Mga pulo. Nasaan? Nasa silangan. Saan doon ng mga pulo ng dagat sa silangan? Nasa dagat. Nasa dagat Pasipiko. Kaya sa Biblia, I am certain, kasama Pilipinas. Pero wala yung pangalan Pilipinas sa Biblia. Parang yung salitang ampalaya. Basahin mo buong Biblia, walang ampalaya. Pero mababasa ko sa Biblia yung ampalaya. Paano? Sabi sa Biblia, kakain ka ng karne, kalakip ng mapapait na gulay. Napait ba ang ampalaya? Gulay ba ang ampalaya? O, ayun na, nakasulat na. Ampalaya. Pero hindi mo pwedeng hanapin sa akin yung ampalaya dahil walang ampalaya sa Biblia. Yung salitang ampalaya.